Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel, Trending Collection. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at paki-hit na rin ang notification bell para po updated kayo sa aking mga bagong video na aking i-upload. Maraming salamat po. I-share ko sa inyo ngayon dito kung gaano kainit dito sa Riyadh, Saudi. Grabe guys, itong mga halaman dito, umaga, gabi, lagi ko yung dinidilig. Tingnan nyo guys yung epekto ng sobrang init ngayon dito. Tingnan nyo, lahat ng halaman ko dito natuyo. Tingnan nyo guys. Ito guys, ito napakaganda nito ng binili. Talagang namumukat gadang rose. Araw-gabi ko naman yan dinidilig. Ayan o. Naging ganyan sila sa sobrang init ng araw. Ang ganda niyan. Ito mga rose yan eh. Ito yung bonggabilya naman. Tapos ito yung shabak. Nilalagay ito sa tea. Yan. Yan. Buti lumago na siya ngayon. Tingnan mo naman to oh. Yan oh. Talagang tuyong tuyo. Oh. Napakaganda niyan guys. Kabibili lang yan ng amo ko eh. Yan oh. Grabe. Sobrang tuyo. Grabe talaga ang init ngayon. Kaya pag nakikita ko yung mga nagpo-post sa FB na sobrang init sa Pilipinas, tingnan nyo naman dito sa akin dito sa Riyadh, Saudi. Ayan. Halos lahat. Halagayan sa diliga, umaga, gabi. Ito, medyo okay pa yan. Pero nalalanta na rin yung dahon. Tingnan nyo guys. Paano ba mabuhayin yan? Halaga naman yan sa tubig. Araw-gabi. Yan. Lahat siya. Ang gaganda niyan. Mga rose. Ang binili yan talaga namumukadkad pa yung mga bulaklak niya. Pero, nabutan na siya ng tag-init. Yan. Ganyan na siya. Kahit na may hangin dito, grabe ang grabe yung init pa rin. Yan. Umaga-gabi ko kasi yung dinidilig. Pero, dalawang klima dito eh. Isang tag-init at isang taglamig. Pag dumarating naman yung taglamig, grabe. Talagang kahit doble-doble na yung medyas ko, mangangaligkig ko pa rin sa sobrang lamig. Naalala ko yung first time na dumating ang taglamig dito eh. So, hindi ako prepare. So, lumabas kami. Grabe. Wala akong dalang jacket kasi alam ko naman ang lamig hangin-hangin lang. So, kaya ko. Nung nandun na kami sa kalabas, grabe. Talagang sabi ko hindi na ako uulit na labas na walang jacket. Grabe ang lamig. Ganito pala kalamig dito pagka tumutong-tong na December, January, yan, February. Grabe. Sobrang lamig. Tapos, pagkatapos naman noong February, yan na. I-start na ng tag-init. Para ka nang unti-unting nilalagay sa oven. Alam nyo guys, dito, first time kong nakadalo sa kasalan ng mga local dito na Saudiya. Grabe, ang ganda guys. Bonggang-bongga. Pero, separate lang talaga yung lalaki at saka babae. Yan. Pero, grabe, ang ganda. First time. Kasi itong amo ko, nung dumating ako dito, tatlo yung ikakasal na anak. Sukob pa yun sa taon. Sabi ko nga mahala siya tayo pagsukob sa taon. Sabi ko may isang suswertihin, may isang mamalasin. O yung nauna na ang swerte niya. Talagang natikman niya lahat ng honeymoon. Punta pa sila sa ibang bansa talaga. Ganun din yung pangalawang anak na babae. Swerte din. Nakatapos din siya ng honeymoon sa Italy. Tapos, itong pangatlo, ito yung minalas. Kasi, nung ikinasal na siya, yun na, dumating na si COVID. Talagang ready na lahat. Mga passport niya, plane ticket, mga dadalhin.
talagang inabutan sila ng COVID. Hindi talaga sila nakapag-honeymoon hanggang ngayon. Tapos yung mga nagastos nila sa mga plane tickets, yata hindi na refund. Kasi nga COVID. Kaya dito na ako inabutan ng COVID eh. Kaya hindi ako nakapagbakasyon din sa Pilipinas. Ano din nun? Kasagsagan ng sobrang higpit. Naranasan ko pa yung, tuwan-tuwa ako kasi dumating talaga dito yung time na hindi sila pwedeng lumabas hanggat walang daladalang mga galing sa pulis na pwede silang pumunta sa ganito sa magulang nila, kapatid o kamag-anak, yung papel. Pag sila lumabas tapos wala noon, automatic magmumulta yata sila ng 5,000 real. Ang laki din yun. Tapos, bawal din lumabas dito nang wala kang max. Max, yung nilalagay sa pantakip sa ating ilong. Tapos, ako naman tuwang-tuwa kasi pabor sa akin yun eh. Hindi makakapunta rito yung mga yung mga pasaway na patrabaho na anak ng amo ko. So, natapos namin yung Ramadan. Kami lang ng aking amo. 3 lang yata kami dito. Tapos hindi makapunta rito yung ibang anak kasi nga pag wala sila no sa papel galing sa pulis, magmumulta sila pag nahuli. So, ano lang sila, tawag-tawag sa telephone, tawag-tawag. Ako naman natutuwa ako kasi pag nagpupuntahan dito yan, ang nangyayari sa bahay, daig pa namin ang nag-New Year araw-araw. Talagang lahat ng gamit dito sabog-sabog. Yan. Pero siyempre, ganun talaga eh, family nila yun eh. Tapos hindi ka rin basta-basta makakauwi sa Pilipinas nun kasi kailangan kumpleto ka pa yata ng 3 baksin. Ako nga eh, 1 baksin nga lang eh. Talagang grabe yung lagnat ko ng time na yun. Talagang nanginginig ako sa lagnat, nahihibang. 1 baksin lang yun. Hindi nga nila ako pinagtrabaho nung kinabukasan, talagang ang taas ng lagnat ko. 3 kami nagbaksin eh, sabay-sabay. Nung pangalawang baksin na ng COVID, ay, hindi na ako nagpabaksin. Sabi ko, bakit dito pa ako mamatay sa baksin? Kasi iniinda ng katawan ko eh. Pero sila, ayun, nagkompleto sila hanggang 3. Tapos sa to nakamo. Siyempre nanonood ako ng mga news. Pag hindi ka pala kumpleto sa vaccine, hindi ka makakauwi sa Pilipinas. Kasi yung mga nakauwi nun eh, talagang dumadaan pa sila sa quarantine eh. Pero thanks God, ngayon maluwag-luwag na daw. Talagang pag umuwi ka dire-diretso na wala ng hassle. Yun lang talagang time ng COVID, sobrang higpit. Dami ko na-experience dito eh. Kasi tagal na rin ako dito sa amo ko nito. 5 taon na rin. Noong unang tungtong ko nga dito, sabi ng amo ko, dito ka sa akin na 10 taon. Sabi ko na, mahala. Hindi pa nga natatapos yung 1 araw ko mula nang dumating ako dito. Ganun daw yun eh, yung parang lukso ng dugo, yung pag alam nila mabait ka, unang tingin pa lang daw alam na nila. Tapos kita mo, namatay na nga yung amo kong babae. Tapos, sabi nung anak niyang panganay, pagka meron sa'yong kukuha, sabihin mo, kukuhanin kita, ako yung sponsor mo. Huwag ka na mag-isip-isip. Talagang kinuha agad ako nila. Nung namatay ang nanay nila, iyak nga ako nun eh. Kasi ang bait kaya nung aking amo na yun. Talagang hindi bungangera, hindi palabtos. Talagang kahit na nasa kama lang siya ng 24 hours, siya, masayahing tao. Tapos ang bait niya sa akin. Dumadating nga yung 9:00 na ng gabi. Tapos sabihin niya na ako, sige, pumasok ka na sa kwarto mo, matulog ka na. Yun. Tapos pagka may mga magdadatingan yung mga anak, no? So may mga dalang pagkain yan, mga sweets, mga cake. Talagang, sabi na, bigyan daw ako. Talagang hindi niya ako kinakalimutan. Kaya, nakakamiss din yung amo ko na yun. Sobrang bait. Kaya siguro ako nagtagal dito ngayon.
Sabagay, lahat naman ng amo ko na nakukuha mabait. Nagiging walang hiya lang talaga sila pag alam nilang aalis na ako. Tapos alam nilang hindi ako babalik. Hindi na ako babalik. Yan. Talagang ang sama ng ugali nila. Ganun naman yata lahat.